Kung mayroon nga raw matatawag na pambansang pulutan, malamang sa malamang sisig ang boto ng maraming Juan. Lalo na't kapag isinerve sa sizzling plate, perfect partner sa malamig na beer. Kaya naman dinayo namin ang tinaguriang sisig capital of the Philippines, ang probinsya ng Pampanga. Isa sa mga orihinal na sisigan dito sa bayan ng Angeles, ang kainang ito ni Aling Mila. Dekada 80 pangaraw nang itinayo ito. Halos kasabayan daw niya ang tinaguriang sisig queen na si Aling Lusing. Naisipan kong mag-ano ng puna, tokwa at baboy. Tapos nung mahina rin ang kita doon sa tokwa at baboy, hindi masyadong mabili, naisipan ko yung sizzling. Ang sizzling ko, yun ang lumakas. Sa sizzling ako lumakas. Yan ang nagugustuhan ng mga tao kaysa tokwa at baboy. Ang sikreto raw ni Aling Mila, imbis na iniihaw ang sisig o yung tinatawag na maskara ng baboy, dinidip fry niya ito. Yung sa akin, piniprito ko. Kaya lumalabas yung mantika at malutong. Very crunchy siya. Well, crunchy siya. Tsaka tama yung mga sangkap. Little bit of medyo maanghang ng konti. Tama-tama lang talaga. Kakaiba lasa. Basta sisig, Mila's Tokwa at Baboy, #1. Hindi siya greasy, tapos tama lang yung anghang. And then, ibang-iba kasi yung lasa niya. Pero bakit pangaraw ba dadayo ng Pampanga kung sa Metro Manila lang may iba't ibang luto ng sisig na matitikman? At magtatapat-tapat ang mga ito sa aming I Wonder Pulutan Festival. Sa kainang ito ang sisig, isinahog nila sa pasta. Nag-start yung sisig carbonara sa isang drinking session namin. May natirang sisig, saka carbonara. Then, naghanap pa kami ng pulutan. Katuwaan lang. We tried to mix them up. Then, ayun. Masarap pala siya. Tapos naisipan namin na bakit hindi natin siyang gawing isang restaurant. Sa resto bar naman ito, ang sisig ginawa nilang Mexican style. Mas pino ang pagkakatadtad sa laman at imbis sa mayonnaise, garlic aioli sauce ang inihahalo nila rito. Perfect daw itong i-partner sa kanilang mga flavored beer. Sa version namin, ang pinalit namin sa giniling ay yung sisig. Then may mango salsa siya and hot sauce and maraming cheese on top. At kung ang sisig, karaniwang mamantika dahil sa sangkap nitong mga laman loob, healthy version naman daw nito ang matitikman sa isang kainan sa Pasig. Nagkakatalaro ito sa gamit nilang karne. This is more the natural way, and the way should be walang additive siya, walang hormones, walang anything in the feeds of it. So by knowing the supplier, actually nagagaranti yung I guess healthiness of the animal, parang ganun. I wonder, alin kaya sa tatlong kakaibang luto ng sisig na ito ang mas papatok sa panlasa ng mga certified tumador? Ang magsisilbing mga hurado, ang tinaguriang barangay Caprino Valiches Abangers at ang gutom na mga miyembro ng Caloocan Riders Club. Pero bago ang tikiman portion, sila raw muna ang magpapasikat sa pagluluto ng pulutan. Ang pambato raw ng Novaliches Abangers ang nakalalasing sa sarap na kinilaw na dilis. At kapag ready na ang pulutan, kanya-kanya na raw sila ng pwestuhan para sa mahaba-habang tagayan. Babara mo ng suka, ugasan mo ng suka, kalamansi, mga rekado, okay na. Mabubuo na yung grupo namin. Basta sa beer, masarap yung kinilaw na dilis. Ang Caloocan Riders Club naman, gusto raw ng heavy-gut na pulutan. Lalo't madalas, pagod daw sila sa pagra-ride. Kaya ang madalas daw nilang binabanatan kapag may inuman, ang Pansit Canton Omelette. Kaya habang binibit
natin yung egg, hinihintay din natin na mag-hit yung pan natin para pag nilagay natin siya, hindi na didikit yung egg. Okay guys, ready na ang ating tortang kanto! Bali naghalo yung asim, alat, at yung ng toyo. Okay na okay siya. Nakawala na ng ng tama ng alak. Tama-tama kasi medyo maanghang yung sinasawsawan ko. Tapos ito naman masarap. Mukhang hindi pa rin sold sa kanilang mga pulutan ng dalawang grupo Kaya ihahain na namin sa kanila ang tatlong kakaibang luto ng sisig. I wonder, alin kaya sa mga ito ang magiging bago nilang paborito? Mga chong, hinay-hinay lang at baka tuluyan kayong magkainitan. Kaya ilabas na ang malamig na beer at ang kapartner na pulutan. I wonder, alin kaya sa tatlong kakaibang luto ng sisig ang kanilang magugustuhan? Yung sisig carbonara kasi kahit hindi ka na kumain, pag nagiinuman, hindi ka na makakain ng hapunan, tanghalian. Pag yun ang pulutan mo, nakakabusog na Sisig carbonara kasi malasa mo sa kanya yung cheese niya at yung pinaghalo yung lasa ng sisig. Kaya kakaiba siya.